Hello mga kababayan, mga ka-business all over the world. Sa Reality Vlog, nagbabalik po. So bago ang lahat, ay gusto kong magpasalamat sa mga supporters na patuloy pong nandyan, nakasuporta sa lahat ng mga na-upload naming mga videos dito na reactions at ganoon din po sa ka-business family, ka-business official at saka sa kay Papa Dins TV. Ngayon, gusto kong bigyan pa ng lawak or base sa aking pangunawa, ito po yung sa abot kay Kayla, yung nangyayari sa kanya ngayon. At by the way, alam naman natin na si Kayla ay nakikita po sa mga upload ni Papa Dins, sa ka-business family at saka sa ka-business official. So, 3-in-1 po ito tayo ngayon. So, si Kayla, tawa ko nung time na mayroong upload sa ka-business about doon kay Bong at saka si Kayla na sila si Rose at saka si Jack. So may bago tayong ngayon, mga artista. So may Titanic na sa ka-business official. Nakakatuwa tong dalawang to. At yun na nga, para sa obserbahan ko ba kay Kayla, masayahin naman siya parang mapapadali siguro yung paggaling niya kung lagi siyang may kasama, may nakakausap, yung nakikipag-socialize ba. Yun ang napapansin ko sa kanya. Tsaka yung banding nila ni Bong, huwag natin bigyan ng kulay kasi lang naman yung magkaibigan sila. Alam naman natin na si Kayla ay hindi pa yung isip niya katulad sa atin na talagang 100% hindi tayo stress. Or stress man tayo, meron tayong kaya nating i-handle. So si Kayla may pinagdadaanan pa siya. At patingnan naman na siya ni Papa din. So grabe din ang sakripisyo ni Kapapi. So si Papa din nga, yung sakripisyo niya kay Kayla na para matulungan itong gamutin. Biruin niyo yung biyabiyahin nila. Balik-balik doon kay Kayla. Tapos yung kung paano nila iniintindi yung kalagayan ni Kayla. Ba? So, sana tuluyan na siyang gumaling. At ito nga, nakapunta na sila sa isang espesyalista. Natingnan talaga si Kayla ng face to face. Medyo nasasagot naman daw yung mga nakakapagsulat naman si Kayla. Nasagutan niya yung mga mang kailangang sagutan doon. So, natanong, ayos naman. Mayroon lang talagang portion sa isip niya na denial lang siya o sinasadya niyang maging ganun siya. Hindi natin maintindihan. Pero may gamot naman na siya, mga kababayan, mga ka-business. At yun ang yun ang isang concern ko rin ngayon na sana yung gamot ni Kayla mapainom siya sa tamang oras. Parang sa tingin ko kasi diba pag nandun siya sa nanay niya, parang hindi nila makontrol si Kayla kung ano yung gusto, kung aalis talagang aalis. So what if yung time ng pag-inom ng gamot hindi makainom? So sayang naman yung pagod nila Papa Dins at saka may nag-sponsor pa para mapacheck up si Kayla. At maraming salamat po pala dun sa nag-sponsor kay Kayla para madala siya sa doktor. Biruin niyo yun. Tapos sana matutukan talaga siya. Ito hindi ko alam kung maraming nagko-comment na babasa ko na hanggat maaari habang ginagamot si Kayla doon muna sa bahay nila ka-business para ma-monitor talaga, masigurado na yung gamot ay naiinom ng tama. Kasi hindi naman buo yung hinahati-hati. Tama ba yung pagkakahati noon? Mahirap So kailangan talaga may nakatutok. Andyan naman sila Junjun at saka sila Nika na makakatulong kay Kayla. Kasi talaga iniisip ko parang pag doon sa kanila, nanghihinayang ako pag hindi, ito lang sa akin nanghihinayang ako pag yung gamot niya hindi mainom sa tamang oras, yung makakaligtaan, napapabayaan. Sayang lang ang pagod nila Papa Dins kung after 2 weeks, walang magiging magandang resulta. Diba? Sana pag-isipan nyo nila, tsaka si nanay, malaking tulong po yung ginagawa nila Papa Dins. Sana po mapansin nyo rin yun. Hindi po kunting bagay yun, malaking bagay po yun na matulungan yung anak ninyo. Hindi naman po sana basta appreciate po natin, pero yun yung papunta pala dyan sakripisyo. At saka tama, mabuti na lang Papa Dins kasi sinagot mo ng maayos si nanay na kasi ang kagustuhan ni nanay pag sinundo niya si Kayla, pabalik-balik, hatid na naman. Kung hindi naman talaga ganun kadali yun, Nay, na
gusto ninyo isang araw lang si Kayla sa kabila, doon kila Papa Dins, tapos gusto niyo ihatid. Ang layo naman ng Bulacan doon sa Caloocan. Hindi naman basta marami nga silang tinutulungan. Kaya tama lang yung Papa Dins na sinabi mo yung kay nanay. Nagpakatotoo ka lang doon. Tsaka kayo na, kung gusto nyo talagang gumaling yung anak ninyo, magtiwala kayo sa ka-business. Magtiwala kayo kay Papa Dins. Gusto naman ng anak nyo doon eh. Nakikita nyo naman kung ano nangyayari sa kanya. Naasikaso naman siya. Kung talagang gusto nyo siyang gumaling. Kasi dyan, sa tingin ko, hindi nyo siya makontrol. Aalis at aalis talaga siya. O, paano na yung pag-inom niya ng gamot? Di nalilipasan. So, di sayang lang. Sayang lang yung sakripisyo nila Papa Dins kung hindi rin naman naiinom sa tamang oras ang gamot niya. Diba? So pag-isipan nyo rin yung mabuti. So hindi tayo makakapag-decide niya. Basta yun lang ang opinion ko kasi yun po yung mga nababasa ko sa mga comment na maraming doon na sana doon na muna pansamantala si Kayla habang nagpapagaling pa. Totally observation talaga. Maobserbahan talaga siya. Kung ano yung mag-i-improve ba or ano nangyayari. Para hindi naman masayang yung mga gamot na iniinom niya. At galing yun sa tulong ng sponsor. At saka yung oras, panahon nila Papa Dins na pabalik-balik doon. Hindi yun basta-basta. Oo, nagbablog sila. Natural lang i-vlog yung mga update. Kasi nga, sa vlog nila nakita si Kayla doon sa umpisa nila Pasalamat tayo at nandyan may tumutulong, di ba? Kaya magtiwala kayo kung katulad niya, sabi nga, itong huling upload ni Papa Dins na sa Lunes babalikan. Sana naman hindi 2 araw lang, 3 araw lang. Kailangan kasi ma-monitor talaga si Kayla. Yun ang ko. Sana gumaling na siya. Sana maging okay after 2 weeks na gamutan. Makakita tayo ng magandang improvement. So salamat sa iyo Papa Dins sa sakripisyo mo. Hindi biro yun kasama yung mga kaguwang sila Entoy, sila Burno, minsan sila Bugi kasama mo. So, salamat sa inyo kasi hindi basta-basta yung ganong mag-mission. Mabuti nga kamo, meron na kayong bagong daanan, hindi na kayo nagsusuksok doon sa gubat na kala mo, kakatakot ba kung may mga engkanto ron. Diba? So, good luck na lang maging maayos si Kayla. At saka talaga tiwala po kayo dahil yung sakripisyo po ng grupo nila Papa Dins hindi po basta-basta ganun. Malaking bagay po yun para sa anak ninyo. At salamat din po at sabi niyo nga salamat dahil natulungan kayo. Pero sana lubos-lubosin niyo yung tiwala niyo sa kanila para gumaling po yung anak ninyo. Gusto na rin niyo siyang magkapamilya pero hindi mangyayari yun hanggat hindi siya okay, di ba? So sana gumaling na nga siya ng tuluyan. So yun lang po, tiwala lang po tayo sa taas, lalong-lalo na, manalangin po tayo. So Papa din, salamat, hindi basta-basta ang ginagawa ninyong mission dyan kay Kayla. So maraming salamat sa pag-good vibes, Rose and Jack. Salamat sa happiness na pag nakikita namin kayo, naka-smile talaga kami. Ang cute nyo lang tingnan. Na maging magkaibigan kayo na maayos at saka 100% okay na normal na pag-iisip ni Kayla para happy life. Diba? So maraming salamat. Supportahan po natin muli Ka-Business Official, Papa Dins TV at saka sa Ka-Business Family. At sa Thinking Body po. At salamat din po ulit Taong Gala at saka kay Anime Reactors. Supporting po natin sila. At shoutout na lang po ako sa susunod pong mga video yung aking mga kasama mga reactors. So good vibes po. Maraming salamat sa inyo. Malapit. Tapos na po pala ang mga entry para sa solo vlog challenge. So wait and see na lang tayo. Kayla, pagaling ka, ingat lang sa sarili mo. Sundin mo yung kung ano yung advice ng doktor. Okay, gabayan tayo ni Lord lahat. To God be the glory. Maraming salamat po.